Ilang taon na ang nakalipas matapos ang madugong drug war campaign ng Duterte administration. Pero ang hustisya raw para sa mga biktima ay malabo pa rin hanggang ngayon. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Sariwa pa rin sa alaala ni Randy De Los Santos ang nangyari nang malaman niyang pinaslang ang kanyang pamangkin na si Kian, 8 taon na ang nakakaraan. Hindi niya mapigilang lumuha sa tuwing bumabalik sa alaala ang nangyari nung gabing yun. Pero pagkatapos ng luha, namumutawi naman ang uhaw sa hustisya dahil naghihimas rehas man ang 3 pulis na kumitil sa buhay ng 17 anyos na binatilyo, tila kulang pa rin daw ito para makamit ang katarungan. 3 kaso yung isinampa namin eh. Murder lang ang nakonvict eh. Kamusta yung planting of evidence ng barel? Planting of evidence ng droga. Napatunayan naman namin yun eh. Masyado yatang shinortcut. Hindi nga ho kami ina-update ng gobyerno eh kung ano na ba status ng kaso. Sana ho ay ilang taon ko na to sa bawat interview ko sinasabi ko na i-update sana kami. So bukas po yung aking linya, pakisuyo yung tawagan ako. Nangangailangan din ng sagot ng pamilya kung ano na ba talaga ang status ng kaso ni Kian. Gaya ng pamilya ni Kian, hangad din ng iba pang pamilya ng EJK sa war on drugs na mapansin din sila at mabigyan rin ng hustisya ang sinapit ng kanilang mga kaanak. Balak ngayon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na i-refile ang kanyang Kian Bill na layong wakasan na ang lahat ng uri ng police violence gaya ng drug matrices at operasyong tulad ng Oplan Double Barrel. Panawagan naman ng Kabataan Party List, kailangang mapanagot si FPRRD at si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Nung pumutok sa balita ang kaso ni Kian, tila nagbago ang ihip ng hangin sa pamamaraan ng Duterte administration ng pagsasagawa ng drug war nito. Kaya patuloy ang pangangalampag ng mga pamilya ng EJK victims, gayon din ng martial law survivors na sana'y hindi makalimot ang taong bayan. Ayon naman kay Kiko Aquino D, balak ngayon ng kanilang grupo na magsagawa ng iba't ibang aktibidad para alalahanin ang mga EJK victims at ang pagpanaw ng kanyang lolo na si dating Senador Ninoy Aquino noong 1983 na siyang naging mitya para sa People Power Revolution noong 1986. Nagawa lang po natin yung ating parte, yung ating munting may alay para kung hindi man sa kasalukuyang panahon, pero sa mga darating na panahon, sana mapatupad nga natin yung pangako yun na hindi mauulit yung paglabag sa karapatang pantao. Magsasagawa ng misa sa Agosto 21 sa Manila Memorial Park para sa pagkamatay ni Ninoy at asahan rin ang kilos protesta sa September 21, ang anibersaryo ng deklarasyon ng martial law nung panahon ng diktadurang Marcos Sr. Sa September 23 naman, ang itinakdang pagbabalik ni FPRRD sa ICC, magdaraos ng misa sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery sa Caloocan na dadaluhan din ng mga pamilya ng mga biktima ng madugong war on drugs. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.